Nay, pasensya na po kayo ha. Hindi po natuloy yung pangako kong bibigyan ko kayo ng pera. Kasi naman abonado pa ako. Gawa ng may mga hindi pa nagbabayad ng utang sa karinderya. Iha naman, ilang beses mo ba akong paaasahin? Pasensya na ho talaga. Hindi lang talaga kaya ng budget. Hindi lang naman pera ang pinag-uusapan natin dito. Ang sakin lang, dapat hindi ka nangangako nang hindi ka sigurado. Ilang beses mo na kasi itong ginagawa eh. 4, 5, 6, hindi ko na matandaan. Hayaan niyo ho, kakausapin ko na lang yung mister ko. Ang sakin lang, Lorraine, nag-aalala ko para sa'yo. Dahil sa totoo lang, kung ako ay maiintindihan ko pa yan. Pero baka kung ano pang gawin sa'yo ng ibang tao kung sila naman ang paaasahin mo. Tinalikuran na ni Nanay Erlinda ang manugang na si Lorraine pagkatapos nilang mag-usap. Noon pa man kasi ay pansinan niyang paasa ito. Kaya naman nagpalipas na lang siya ng oras sa paglilinis sa bahay ng maiwang mag-isa. Maya-maya pa, dumating ang anak niyang si Rolando galing sa trabaho. Oh, teka, hapon na ho ah. Ba't naman hanggang ngayon naglilinis pa rin kayo? May sama na naman kayo ng loob no? Paano mo naman nasabing may sama ako ng loob, anak? Kasi napapansin ko noon pa na naglilinis kayo ng bahay sa tuwing may sama kayo ng loob. Tungkol na naman po ba ito kay Lorraine? Hindi naman masama ang loob ko sa kanya, anak. Nagtatampo lang ako kasi pinaasa na naman niya ako. Alam niyo naman yung perang yun gagamitin ko pambili ng gatas at mga gamot ko. Ganun po ba? Ipagpasensyahan nyo na lang po ang misis ko ah. Kasi naman medyo stress din yun eh. Hayaan nyo, eto po ang 1,000. Talaga? Ay salamat naman, anak. Mahigpit na niyakap ni Nanay Erlinda ang kanyang anak na si Rolando. Masaya siya dahil kahit nagkaasawa na ito ay hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo sa kanya. Basta magsabi lang po kayo sa akin kapag may kailangan pa kayo. Sige, maraming salamat ulit. Si Lorraine nga pala, nasan po siya? Nagpaalam siya kanina. Pupuntahan niya yung may utang sa kanya. Sige ho, alis po muna ako para puntahan siya. Kaagad na inihanda naman ni Nanay Erlinda ang mga rekado para sa ulam na lulutuin pagkaalis ni Rolando. Umuwi naman din ang mag-asawa nung gabi, kaya sabay-sabay silang naghapunan. Kinabukasan, nagpasama siya kay Lorraine patungo sa health center. Ayan, okay lang ho ba kayo? Masyadong mainit. Umuwi na po tayo. O siya, mabuti pa nga. Pansin niyang tila hindi ito mapakali. Ngunit sa halip na magtanong, umuwi na lang sila. Maya-maya lang, nagsimula namang humagulgol si Lorraine sa kanya sa sala. Oh, bakit? Anong problema? Yung negosyo ko po, nalugi na. Ha? Bakit? Hindi ba siningil mo yung mga may utang kahapon? Hindi pa po sila nagbayad. Tapos due date pa ng mga utang namin sa isang araw. Alam na ba ito ni Rolando? Hindi pa nga ho Nahihiya naman akong sabihin sa kanya. Pinakalma niya si Lorraine. Pagkatapos ay nagplano sila kung paano sasabihin kay Rolando ang lahat. Mahirap lang kasi ang pamilya nila. Buti na nga lang at napakasipag ng nag-iisang anak niyang si Rolando. Kaya maswerte pa rin si Lorraine kaya nagkasundo silang kausapin ang lalaki pag uwi nito. Oh, bakit naman ang tahimik nyo? Ano na naman bang problema? May gusto lang sana akong sabihin sa'yo tungkol sa negosyo natin. Ano yon? Medyo nalugi kasi tayo nitong mga nakaraang linggo. Alam mo naman, ang daming mga umutang pero mga hindi pa nagbayad. Ikaw naman kasi, masyado kang mabait. Hindi na kasi iba sa atin yung mga pinapautang ko. Tsaka, yun yung mga construction workers dyan sa tabing lote. Ilang araw daw kasi silang hindi nakapagtrabaho dahil sa sama ng panahon. Tahimik lang si Nanay Erlindang nakikinig sa pag-uusap ng mag-asawa. Sa huli, napagkasunduan ng dalawa na isara muna ang maliit na karinderya ni Lorraine para unahin munang bayaran ang mga pinagkakautangan upang hindi tumaas ang interes.
Kumusta naman ang pakiramdam mo, Iha? Maayos na ho, Nay. Maraming salamat ho. Ilan pa ba kasi yung pinagkakautangan yung mag-asawa? Bali, 3 pong Bombay. Ayaw na nga ho ni Rolando pero anong magagawa ko? Minsan kasi nasushort tayo sa panggastos na eh. Sige ganito, magbibigay na lang ako ng pandagdag sa mga gastusin bago ang katapusan. Huwag mo na lang banggitin sa kanya, tiyak na magagalit yun. Noong gabing yun, kahit papano'y napag-usapan din nila ang mga plano sa buhay. Doon nila nalaman ni Nanay Erlinda na may nahanap ng agency ang anak sa abroad. Masaya naman siya doon. Ngunit kinabukasan, nadatnan niya sa bahay si Lorraine na inaayos ang mga pinamili nitong gamit. Nay, nandiyan na po pala kayo. Kumusta po yung pagtitinda niyo sa palengke? Ano to, Iha? Bumili ka na naman ng mga gamit na hindi naman kailangan? Mga damit ho ito. Meron din po kayong dalawa ni Rolando. Halika kayo, sukatin niyo. Ay naku naman, Iha. Dapat maging responsable ka sa pera niyong mag-asawa. Gusto ko lang naman pong gumaan ang pakiramdam ko kahit paano. Tsaka, magkano lang naman yung nagastos ko para dito. Unang-una, hindi kayo mayaman, Iha. Abay maawa ka naman sa anak kong halos magkandakuba na sa katatrabaho. Natigil ang dalawa sa argumento nang biglang dumating si Rolando. Samantala, hindi naman inaasahan ni Nanay Erlinda na magsusumbong kaagad si Lorraine sa mister. Nay, kumalma po kayo. Ako ang pumayag na mamili siya ng mga gamit. Mahal, sige na. Ipasok mo na muna yan sa kwarto. Sige, salamat ulit, mahal. Anak naman, huwag mo namang sanayin ang asawa mo sa mga luho. Kapos pa nga tayo, hindi ba? Minsan na nga lang ho siya bumili ng mga bagay na gusto niya eh. Hayaan na lang ho natin yung tao. Hindi naman ganyan ang turo ko sa'yo noon ah. Anong nangyayari sa'yo? Saka dati responsable ka naman sa pera. Iba na ho kasi ngayon, Nay. May asawa na ho ako eh. At nagmamahalan kami. Pwede po bang hayaan nyo na lang ang manugang nyo? Pinayagan ko siyang gumastos kahit paano dahil nakikita ko kung gaano siya namomroblema dito sa bahay. Napabuntong hininga na lang si Nanay Erlinda sa isinagot ng anak. Hindi niya na sinundan pa ito sa kwarto nang puntahan na ang asawa. Pinagtuunan na lang niya ng pansin ang pagtitinda sa palengke sa mga nakalipas na araw. Isang umaga, binisita siya ng tsismosang kapitbahay na si Aling Rita. Halos magkatabi lang kasi sila ng pwesto ngunit prutas ang pangunahing tinda nito. Uy, kumusta naman ang buhay? Eto, maayos naman. Ikaw? Siyempre, maganda pa rin. Ano pa ba? Yung si Lorraine, kumusta naman ang pakikitungo sa'yo? Maayos naman din sila. Medyo problemado lang sa pera. Ay nako, alam ko yan. Pero sa lahat naman ng problemado, bakit naman nakuha pang mag-shopping ng manugang mo? At hindi lang yon ha. Balita ko, pinagkalat dun sa palengke na marami silang pera ha. Naku, ayan ka na naman sa chismis. Ay teka, ngayong nandiyan ka na rin lang, tulungan mo kong ipagliligpit ng mga paninda ko. Natataranta naman siyang tinulungan ni Aling Rita. Pagkatapos, naupo muna ang dalawa sa gilid ng bangketa habang naghihintay ng tricycle na masasakyan. Ay, ikaw naman, mula nang makapangasawa niya nag-iisa mong anak, parang hindi mo na ako pinakikinggan, Mare. Hindi naman sa ganon. Ang sakin lang, pamilyado na ang mga anak natin, kaya nararapat lang na umiwas na tayo sa mga gulo. Gulo? Aba, sinasabi ko lang sa'yo yung tungkol sa manugang mo. Kahit itanong mo pa doon sa ukay-ukay. Ano ba kasi yun? Ipinagkakalat din kasi ni Lorraine na iniipit mo raw ang pera ng asawa niya sa kanya. Ano? Bahagyang napakunot ng noo si Nanay Erlinda. Gustuin man niyang maniwala sa kaibigan, ngunit natitigilan siya. Alam niya kasing may pagkatsismosa ito. Tumagal pa ng halos 15 minutos ang pagkakwentuhan nilang dalawa bago siya makasakay ng tricycle. Pag-uwi, nadatnan niya si Lorraine at Rolandong nag-uusap.
Bakit pa kasi ayaw mo pang pumayag na bumukod na lang tayo? Mahal, alam mo naman yung sitwasyon ko sa ngayon. Ayoko maiwan dito si nanay sa bahay na mag-isa. Saka wala pa tayong masyadong ipon. Yun na nga eh. Wala na nga tayong ipon tapos dadagdag pa yung sinanay sa gastusin. Kung tutuusin, dapat yung sweldo mo ibinibigay mo na lang lahat sa akin eh. Intindihin mo na lang, okay? Mababa lang din naman ang sahod ko eh. Hindi ko pa kakayanin na bumukod tayo. Oh, sige. Ano bang kasing problema nyo na naman? Maingat na nagtago si Nanay Erlinda sa gilid ng pintuan sa halip na kumprontahin ang manugang. Naisip niyang baka makumpirma niya rito ang ibinalita ng kaibigan sa kanya. Kasi naman, ang sungit ni nanay sa akin. Pati kasi pang shopping ko, pinapakialaman niya. Mahal, di ba napag-usapan na natin to noon pa? Nalaki kami sa hirap, isang kahig isang tuka. Kaya pinahahalagahan niya ang bawat sentimo. Pero mabait naman si nanay eh. Hindi ko naman sinasabi na masama siyang tao ah. Saka, ba't naman parang siya pa ang kinakampihan mo? Hindi naman sa ganoon, pero syempre nanay ko pa rin siya. Ang laki kaya ng utang na loob ko sa kanya dahil kung wala siya, syempre wala din ako. O sige ha, basta last na to. Hindi ko na talaga kaya magtimpi pa eh. Napakagat na lang ng labi si Nanay Erlinda sa mga narinig. Doon niya napagtanto na minamanipula na ng kanyang manugang si Rolando. Kaya pinakalma na muna niya ang sarili sa halip na kumprontahin agad ang mga ito. Gusto pa kasi niyang malaman ng iba pang mga isinusumbong ni Lorraine tungkol sa kanya. Nay, nandyan na po pala kayo. Kanina pa po ba kayo nakauwi? Hindi, ngayon lang. Mano po, Nay? Lalabasan po ako at bibili ng ulam. Ulam baka mo? Eto, may inuwi na akong pansahog sa pinakbet. Uy, favorite ko yan. Pasimpleng tumaas ang kilay ni Nanay Erlinda. Napansin kasi niya ang pag-iling ni Lorraine sa asawa. Senyales ng ayaw nito ng ulam na binanggit niya. Kaya naman itinuloy ni Rolando ang pag-alis. Sa kabilang banda, nagpatulong naman siya kaagad sa manugang na maghiwa ng mga gulay para pikunin ito. Ganito po ba ang paghiwa niyan? Kapalan mo naman, iha. Kau naman, kailangan pa bang sabihin sa'yo na kapalan? Di ba gawain mo naman na yan? Ano pong ibig niyo sabihin? Ibig kong sabihin, meron kang karinderya. Kaya dapat alam mo na kung paano hiwain ang mga rekado. Sensya na po. Wala po kasi akong tindang pinakbet. Ayoko po kasi ng malansa. May mga tao talagang nalalansahan sa bagoong pero sa sarili nilang pagkatao, hindi, no? Pilit nang initian niya si Lorraine. Gayunpaman, siya na mismo ang nagluto ng ulam nila. Sa higit 3 buwan na pakikisama ng manugang sa kanya, ngayon lang napansin ni Nanay Erlinda ang pagiging maarte nito. Kaya dumiretso na siya sa kwarto pagkatapos kumain. Ayaw niya kasing makita ang babae. Kinaumagahan, saktong paggising niya ay narinig niya si Aling Rita na sumisigaw sa labas. Ano po ba yun, Aling Rita? Kaya aga-aga nang bubulahaw kayo. Nandyan ba ang nanay mo? Nandito ho pero natutulog pa. Nandito na ako, Rita. Ano bang kailangan mo? Magtitinda ka ba ngayong araw? Halika, sabay na tayong pumunta dun sa palengke. Mamaya pa sana pero sige, hintay mo ko. Kung gusto mo naman, pumasok ka na dito sa loob. Tumanggi si Aling Rita, kaya nagmadali na lang mag-ayos ng sarili si Nanay Erlinda. Ngunit bago pa man siya makalabas, pinigilan siya ni Rolando. Nay, magtitinda ho kayo ng ganitong oras? Ang aga pa ho, tapos uuwi kayo ng 6:00 ng hapon? Huwag mo nga akong pakialaman. Noon pa ako nagtitinda. Alam ko may tampo pa rin kayo sa akin, pero sana maintindihan niyo ako. Oo, naiintindihan ko naman. Intrimitida ako sa buhay nyo. Kaya pwede ba? Huwag na ho kayo magtinda. Di ba may rayuma kayo? Saka nabanggit sa akin ni Lorraine na hindi mo naman daw nagastos yung perang inabot ko sa'yo eh. Oo na. Tinalikuran na lang niya ang anak. Hindi na niya pinakinggan pa ang mga sasabihin nito. Sa halip, lumabas pa rin siya at sabay silang nagtungo ni Aling Rita sa palengke.
Ba't naman nakabusangot ang mukha mo? Ang aga-aga baka malasing ka niyan. Wala naman. Iniisip ko lang yung mga sinabi mo kahapon. Ang alin? Yung tungkol sa tsismis na manugang mo? Oo. Siya nga pala. Bakit ba nandito ka? Di mo bantayan ang tindahan mo at baka masalisihan ka dyan. Ano ka ba? Nakikita ko naman dito. Gusto lang talaga kitang samahan. Sa hindi inaasahan, biglang natahimik ang dalawa nang dumating si Mang Natoy, ang hinihinalang lalaking may kaalaman sa pangkukulam sa kanilang lugar. Maski si Aling Rita ay pasimpleng bumalik sa sariling tindahan upang iwasan ang lalaki. Ang gaganda naman ng mga repolyo mo, Erlinda. Magkano isa? 100 na lang. O sige, yan na lang. Nga pala, kausapin mo yung manugang mo ha. At kung ano-anong naririnig kong usapan sa palengke tungkol sa'yo. Pilit nang umiti na lang si Nanay Erlinda saka tumango. Samantala, lumapit na lang sa kanya si Aling Rita nang makaalis na ang lalaki. Kakatakot naman. Ano bang ginawa niya sa'yo? May kinuha ba siyang gamit mo? Diyos ko, baka kulamin ka niyan. Shh! Kumalma ka. Baka may makarinig sa atin. Kahilig mo talagang magpapaniwala dyan sa mga kwentong barbero ibig sabihin hindi ka naniniwala sa akin? Aba, delikado si Mang Natoy, no? Dahil tignan mo, sobrang tahimik. Parang ang takot siya sa tao Magtigil ka nga. Pwede ba? Kung tama nga ang hinala niyong mangkukulam yan, di sana matagal na siyang patay, no? Doon ka na nga muna. Nakasimangot na ipinag-cross ni Nanay Erlinda ang mga braso. Ngunit hindi pa rin tumigil sa pagkukwento si Aling Rita. Maniwala ka sa akin. Ang dami na daw kayang nabiktima niyan. Nako, yan ang ayoko sa'yo Nag-iisip ka agad ng masama sa tao. Malay mo naman na misteryosong tao lang talaga si Mang Natoy. Hindi Huwag ka nagsasalita ng ganyan lalo pat wala kang ebidensya, Rita. Buong maghapon ay hindi na kinausap ni Nanay Erlinda ang kaibigan. Kahit pamatalik na magkaibigan sila noon pa, ayaw pa rin niyang ugali nitong manghusga ng iba. Sa halip na kausapin ito, dumiretso na lang siyang umuwi. Samantala, nadatnan niya ang mag-asawa na nagluluto sa kusina. Nakangiti namang sumalubong sa kanya si Rolando. Nandiyan na po pala kayo. 7:00 na po Ba't ngayon lang kayo umuwi? Pagod ako. Sakto, nagluto po si Lorraine ng paborito niyong sinigang na baboy. Sabay-sabay na po tayong kumain. Hindi pa naman ako nagugutom. Kaya mauna na kayo. Salamat na lang. Lumakad siya papasok ng kwarto. Ngunit hindi niya inaasahan na susundan siya ni Rolando. Sa kabilang banda, mahigpit siyang niyakap nito at saka hinalikan sa pisngi. Kung ano man po nagawa ko sa inyo, patawad po. Promise, hindi na mauulit. Hindi naman tungkol sa sagutan na ating dalawa ako nagagalit Ha? Saan ho? Hindi mo alam na ipinagkakalat ng asawa mong yan na iniipit ko ang pera niyong mag-asawa. Napakunot ng noo si Rolando sa pagkagulat. Sa kabilang banda, hindi na nakatiis pa si Nanay Erlinda at pinuntahan na si Lorraine sa kusina para kumprontahin. Subalit hindi niya inaasahan na ipagkakaila nito ang mga nalaman. Hindi ko sinabi yun. Makinig kayo sa sinasabi ko. Nagpapapaniwala kasi kayo sa mga sinasabi ng kaibigan yung chismosa Pinapalabas mo pang sinungaling ako? Hindi naman ho sa ganon. Ang sakin lang, ang sakit niyong magsalita. Tama si Lorraine, Nay. Kung ayaw niyo sa amin, bubukod na lang kami. Hindi naman sa ganon. Ano? Hirap kasi sa inyo, nagpapapaniwala kayo agad sa chismis. Alam niyo naman yan ang rason kung bakit nasira ang pagkakaibigan namin ni Kaloy noon pa, di ba? Nagulat si Nanay Erlinda sa sinabi ng anak. Samantala, hindi niya na napigilan pa ang mga itong mag-impake ng mga gamit. Noong gabi rin yun, umalis ang mag-asawa. Kaya magulong-magulo ang isipan niyang bumalik sa kanyang kwarto. Sa paglipas ng mga araw, hindi siya nakapagtinda at nanatili na lang sa tahanan dahil sa kalungkutan. Isang umaga, binisita siya ni Aling Rita. Oh,
Parang matamlay ka. Ay, namimiss ko lang kasi yung anak ko. Ikaw naman kasi, bakit kaagad pumayag na lumipat sila ng bahay? Balita ko ha, nakahanap na ng trabaho si Rolando sa ibang bansa. Ha? Nanlaki ang mga mata ni Aling Rita sa nakitang reaksyon niya. Kaya napag-usapan nilang dalawa ang tungkol sa mag-asawa. Umiyak siya rito dahil sa sama ng loob sa anak at sa asawa nito. Sinasabi naman talaga ni Lorraine yung sa ibang tao ha. Tsaka, bakit ba hindi mo na nagtanong si Rolando at naniwala na lang basta? Ako, hindi ko na alam. Minamanipula kasi ng babaeng yun ng anak ko. Tumagal ng 2 oras ang kwentuhan ng dalawa bago pa ito umuwi. Lumipas pa ang 2 linggo, unti-unti na siyang nasanay na mag-isa. Hanggang sa isang araw, bumisita sina Lorraine at Rolando sa kanya upang humingi ng tawad. Sana mapatawad niyo ho kami ni Lorraine. Oo nga po. Promise, hindi na po mauulit. Ang sakit ng ginawa niyo sa akin. Lalo ka na, Lorraine. Nay, naiintindihan po namin kayo. Pero sana po mapatawad niyo kami lalo na't isang araw na lang ho flight ko na. Hindi rin naman nakatiis si Nanay Erlinda kay Rolando. Hindi niya rin kasi maipagkakaila sa sarili na nangungulila na siya sa anak. Sa huli, napapayag siya ng mga ito na tumira sa apartment na tinutuluyan nila sa kabilang bayan. Isa pa, pumayag na rin siya sa kagustuhan ni Rolando na itigil na ang pagtitinda sa palengke. Ayan, ibaba niyo na lang ho dyan ang mga gamit niyo. Ako na lang mamaya mag-ayos ng mga yan sa magiging kwarto niyo. Salamat. Si Lorraine ang kasakasama niya sa bahay nang makaalis si Rolando. Maayos naman ang pakikitungo nito sa kanya, ngunit pansin niya ang pagkastrikto nito. Paminsan kasi, pinagdadamutan siya nito ng pagkain. Isang araw, tumawag si Rolando para kausapin silang dalawa. Nay, magpapadala po ako ngayong araw. Ano po bang gusto nyo? Wala naman, anak. Ganun? Sige po. Kumusta po kayo? Maayos naman kami dito, mahal. Nanatili na lang siyang tahimik nang biglang bawiin ni Lorraine ang cellphone at pumasok sa kwarto. Nung araw na yun, inabutan siya ng manugang ng pera na ipinabibigay daw ni Rolando. Sa paglipas ng panahon, hindi na niya nakausap ang muli ang anak. Paminsan ay kinukumusta siya nito ngunit ramdam niya ang panlalamig sa kanya ng uniko iho. Isang umaga, nagtalo silang dalawa ni Lorraine. Ano ba yan? Ang kalat-kalat dito. Diyos ko, wala man lang kusang maglinis. Naku, pasensya na. Nirarayuman na naman kasi ako kaya hindi ako makakilos na maayos eh. Yan, puro na lang yan ang dahilan nyo. Aba, hindi nyo ba alam na naghihirap si Rolando sa ibang bansa? Alam ko, totoo naman ang sinasabi ko. Tsaka pwede ba? Wala kang respeto sa akin ah. Meron naman ho. Ang sa akin lang, sana naman tumutulong man lang kay sa akin na maglinis, di ba? Sa halip na makipagtalo, tinalikuran na lang niya ang manugang. Ilang araw niya itong hindi kinausap. Hanggang sa isang hapon, palihim na bumisita si Aling Rita sa kanilang bahay nang umalis si Lorraine. Ano ba yon? Bakit ka nagmamadali? May umahabol ba sa'yo? Wala naman, pero may mahalagang bagay lang akong sasabihin sa'yo. Diyos ko, buti na lang talaga at nalaman ko kung saan ka na nakatira ngayon. Ano ba yon? Eto kasing manugang mo, nakita ko nung minsan nakasama yung dating best friend ni Rolando. Si Kaloy. Oo, nakauwi na pala yun galing Maynila, no? Naku, baka mamaya kabit na ni Lorraine yan, ha? O sige, mauna na ako at baka dumating pa yung manugang mo. Nagtataka si Nanay Erlinda, ngunit nanatili siyang tahimik. Kahit pa gusto niyang sabihin ito kay Rolando ay pinigilan niya muna ang sarili. Hanggang isang beses, tumawag ito para ibalita sa kanila na nawalan ito ng trabaho. Nalugi raw kasi ang kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. Paano na ang gagawin natin ito? Siguro, babalik na lang muna ako sa pagtitinda. Mabuti pa nga ho,
Ito kasing si Rolando eh. Ay, wag mong sisihin ang anak ko. Wala naman siyang ginawa eh. Hindi naman ho sa ganun, Nay. Sa katunayan, matagal ko na siyang sinabihan na mag-apply sa iba mula nang magkaroon ng problema doon sa pinapasukan niya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Nanay Erlinda. Hindi niya kasi yun alam. Gayunpaman, pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Ganun ba? Oho, makulit kasi ang anak niyo at hindi nakikinig sa akin. Nga pala, may ipon pa naman ho kayo, di ba? Oo, meron pa. Bakit? Hindi na ho kasi sasapat ang pera na pinadala niya nung isang buwan. Baka pwedeng humira muna ako sa inyo. O sige, basta sa ikagagaan ng loob ng anak ko. Babayaran na lang ho namin kapag naging maayos na ang lahat. Pinahiram niya ito kaagad ng 2,000. Kinabukasan, bumalik naman siya kaagad sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Ngunit hindi niya inaasahan na mauulit pa ang pangungutang ni Lorraine sa kanya. Hanggang sa umabot sa puntong naubos nito ang konting naipon niya. Nako, pasensya na ho kayo. Short na naman kasi naubos na rin yung konting ipon ko rito, Nay. Sige, Iha. Basta mangako ka na ibabalik mo yan, ha? Lalo pat kailangan ko ang pera. Opo, pangako. Ibabalik ko sa katapusan. Bumuntong hininga na lang si Nanay Erlinda sa katumango. Hindi niya naman pauutangin ng manugang kung hindi yun para sa mga gastusin sa apartment nila. Noong minsan, tumawag si Rolando sa kanila. Anak, ano kaya kung bumalik na lang tayo sa bahay natin para makamenos ng gastusin sa upa? Hindi po pwede. Napagpasya na rin kasi namin ni Lorraine na bumukod na lang. Kung gusto nyo, kayo na lang ho. Hindi na siya kumibo pa. Kinabukasan, mas itinuon na lang niya ang pansin sa pagtitinda. Kung ikaw ba naman kasi, bakit hindi mo na lang hayaan na mag-asawang yan? Anong ibig mo sabihin? Iwan mo sila sa bahay na yan. Kung pwede nga lang eh. Kaya lang nag-aalala ako kay Rolando. Baka mabaliw yun sa kakaisip sa problema sa pera. Wala kasing kwenta yung manugang mo eh. Lumipas ang 2 buwan. Halos kalahati pa lang ang nababayaran ni Lorraine sa kanya. Gayunpaman, masaya siya dahil kahit papano'y nakakarao sila sa mga gastusin. Ngunit napansin niyang gabi-gabing umaalis si Lorraine para raw magtrabaho. Sa kabilang banda, wala sa pag-aakala niyang bibisita ang matalik na kaibigan noon ni Rolando sa kanyang tindahan. Kaloy, aba, buti naman at nandito ka. Long time no see Si Lando po, kumusta na? Maayos naman siya. Nga pala, ano palang ginagawa mo rito? Bibili ka ba ng gulay? Hindi ho. Pakibigay na lang itong bulaklak kay Lorraine saka mga tsokolate. Bahagyang tumaas ang kilay niya sa narinig. Nagkatinginan din sila ni Aling Rita. Ngunit kinuha pa rin niya ang iniaabot ni Kaloy. Salamat, pero itong bulaklak, para ito kay Lorraine. Para na rin po kay Lando. Bilang paghingi po ng tawad sa pagkakalabuan namin noon. Sige po, mauna na po ako . Nagkatinginan silang dalawa ni Aling Rita. Pinagmasdan na lang ng magkaibigan na makaalis si Kaloy. Sa puntong yun, nagpasya na siyang imbestigahan ng manugang. Palihim niya itong hinihintay tuwing gabi. Sa tuwing uuwi ang manugang, nakikita niya ang mga bitbit nitong mga pinamiling gamit. 12:00 na ng gabi . Nako, pasensya na po. Nalate ako ng uwi dahil... Ano ba talagang trabaho mo? Aba, di mo kasi sinasabi sa akin eh. Nagtitinda po ng mga damit sa isang store. Night shift po kasi ako eh. Tumangulang siya at pinagmasdan itong pumasok sa kwarto. Hanggang sa lumipas ang ilang mga araw, hindi niya inaasahang madadatna na magkayapo sa kama sina Lorraine at Kaloy. Walang hiya kayo! Nay, kumalma po kayo. Anong kumalma? Niloloko mo ang anak ko! Babe, ba't hindi mo pa kasi sabihin ang tungkol sa atin? Di pa naman kayo kasal ni Lando . Tsaka, pangako mo sa akin na ihiwalay mo na yan. Dismayado si Nanay Erlinda sa nalaman.
Si Kaloy mismo kasi ang umamin na may relasyon na sila ni Lorraine nung nagkaproblema si Rolando sa trabaho. Ito raw kasi ang gumagastos sa mga luho ni Lorraine at ang nagbabayad ng mga utang. Hayop ka! Patawarin niyo po ako. Galit na galit si Rolando nang malaman ang tungkol doon. Hiniwalayan nito kaagad si Lorraine. Samantala, nalaman din ng mag-ina na wala talagang trabaho ang manugang. Gabi-gabi itong umaalis para makipagkita kay Kaloy. Sa kabilang banda, kahit pa problemado ay pinilit niya ang sarili na magtinda. Hoy, kanina ka pa tulala. Iniisip ko lang kasi si Rolando. Mahirap para sa kanya ang lahat ng ito. Ganun ba? Kung tumigil ka na kaya muna sa pagtitinda, baka kung mapano ka pa niyan. Hindi pwede. Sa ganitong paraan na nga lang ako makakatulong kay Rolando Buong maghapon siyang wala sa sarili. Sa kasamaang palad, nahagip siya ng tricycle sa kanyang pag-uwi. Buti na lang ay kaagad sumaklolo sa kanya si Aling Rita. Isinugod siya nito sa ospital at binantayan. Ilang araw silang nanatili doon. Sandali lang, huwag ka munang gumalaw at baka dumugo yung tahi mo sa tuhod. Sariwa pa yan Diyos ko, ano ba itong nangyari sa akin? Gusto mo tulungan kita makontak si Rolando? Huwag, mag-aalala yun sa akin. Tulungan mo na lang akong kontakin si Lorraine para bayaran na niya ang utang niya. Buti na lang, nakuha ni Aling Rita ang number ni Lorraine sa may-ari ng ukay-ukay kung saan ito madalas namimili. Kinausap ito ni Nanay Erlinda. Napanatag naman ang loob niya sa sinabi nito. Ay, buti na lang at may balak siyang magbayad ng utang sa katapusan. Sa katapusan? Ng mundo? Hindi na niya pinansin pa ang biro ng kaibigan. Sa halip, nagpatulong siya ritong maghanap ng pagkakautangan para may maipambayad sa ospital. Ngunit hindi nagtagal, nabaon siya sa utang dahil hindi na nagparamdam pa si Lorraine. Kaya sa galit, pumunta sila kay Mang Natoy upang tanungin kung may alam ba talaga ito sa pangungulam. Ang totoo niyan, oo. Retiradong mangkukulam ako. Pero wala kayong dapat ikatakot. Mga masasamang tao lang ang kinukulam ko. Kung ganon, kulamin mo ang manugang ko. Bakit? Dahil ba ito sa chismis na ikinalat niya? Oo, saka sa pagiging paasa niya. Kung ganon, ibabalik ko sa katawan niya ang pagpapaasang ginawa niya sa iyo bilang karma. Tulad ng sabi ni Mang Natoy, umuwi sila at kumuha ng maruming damit ni Lorraine. Yun naman ang ginagamit nila sa pangungulam. Lumipas ang 2 linggo, nalaman nilang hindi na makatayo ang kanyang manugang. Namamagaraw kasi ang mga paa at kamay nito. Dahil doon, iniwan ito ni Kaloy. Sa kabilang banda, hindi nagtagal ay nalaman ni Rolando ang tungkol dito. Nay, ba't naman ganyan ang ginawa niyo? Oo, may kasalanan siya sa atin, pero hindi maitatama ng mali ang isa pang pagkakamali. Dahil doon, nakonsensya siya. Kaagad niyang pinuntahan si Mang Natoy upang ipabawi ang kulam. Ilang linggo pa ang lumipas bago formal na humingi sa kanya ng tawad ang dating manugang. Pasensya na po talaga. Napagtanto kong mali yung ginawa ko. Sana pala, hindi ko kayo niloko. Dahil sunod-sunod na kamalasan ang nangyari sa buhay ko mula nang ginawa ko yun. Iha, mahirap sa akin bilang ina ni Rolando ang ginawa mong panloloko sa kanya. Sinusubukan ko nga po siyang kontakin pero hindi siya sumasagot Si Nanay Erlinda na mismo ang nagsabi kay Rolando na humihingi ng tawad ang dating asawa nito. Ngunit hindi yun madali para sa lalaki. Kaya umabot ng halos 5 buwan bago ito napatawad ni Rolando. Sa kabilang banda, nagsimula ulit ang mag-ina sa panibagong buhay. Isang araw, merong magandang balita sa kanyang anak. Nakahanap na po ulit ako ng trabaho, Nay. Hindi na po tayo ulit maghihirap.
Nako, sobrang saya ko para sa iyo, anak ko. Maraming salamat po sa inyo. Gusto ko rin pong humingi ng tawad sa mga naging kasalanan ko sa inyo noon. Matagal na kitang napatawad. Hindi ba nga ang sabi ko sa iyo, mahirap man tayo pero ang mahalaga, marunong tayong magpatawad. Unti-unti rin namang nabayaran ni Rolando ang mga utang nila. Bukod pa ron, nakapagpundar din ang mag-ina ng mga gamit at lupa. Kaya habang buhay na ipinagpapasalamat ni Nanay Erlinda na nagpatawad siya. Naniniwala kasi siyang ang taong marunong magpatawad ay siyang binibiyayaan ng may kapal. Pagkatapos ng lahat, naging masaya naman sina Rolando sa bagong buhay nila. Wakas!